Ka-isop to dunk! Ka-Express, malakas na naman ang usapan sa international basketball scene matapos ang isang dominant performance mula kay Kai Sotto sa kanyang pinakahuling laro kontra Yokohama B. Crusaders sa Japan B-League. Sa laban na yon, nagpakawala ang 7-3 Pinoy center ng historic stat line, 21 points at 19 rebounds, isang performance na agad nagpasiklab ng diskusyon sa social media at sa mga basketball analysts tungkol sa kanyang NBA potential. Para sa maraming observers, hindi lang basta numbers ang ipinakita ni Kai sa larong yon. Kitang-kita rin ang kanyang rim protection, rebounding dominance at improved inside scoring, mga skill set na matagal nang hinahanap ng mga NBA scouts sa mga modern big men. Sa larong yon, kontrolado ni Kai ang paint sa parehong opensa at depensa, dahilan para maging sentro siya ng atensyon sa buong laban. Ang ganitong klaseng performance ay mahalaga lalo na sa kasalukuyang yugto ng kanyang karera. Matapos ang ilang taon na pag-ikot sa International League at mga pagbabago ng team situation, patuloy pa rin hinahabol ni Kai ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Sa edad na 23, marami pa rin eksperto ang naniniwala na ang kanyang height, wingspan at shot blocking ability ay may potensyal na mag-translate sa NBA system kung mapapabuti pa ang kanyang consistency at mobility. Sa Japan, napatunayan ni Kai na kaya niya makipagsabayan sa professional level. Noong kanyang stint sa Yokohama B. Crusaders, ilang beses na rin siya napakita ng double-double performances, kabilang ang mga larong umabot sa mahigit 20 points at double-digit rebounds. Para sa mga fans ng Philippine basketball, mahalaga rin ang development na ito para sa Gilas Pilipinas program. Ang isang magandang forma na Kai ay malaking bahagi ng long-term frontline ng ating national team, lalo na sa mga laban kontra sa mga powerhouse sa rehiyon tulad ng Australia at New Zealand. Sa ngayon, malinaw ang mensahe ng kanyang pinakahuling performance. Malayo pa ang lalakbayin ng kanyang NBA dream, pero buhay na buhay pa ito. At kung magpapatuloy ang ganitong klaseng laro ni Kai sa international stage, isang tanong ang muling bumabalik sa basketball world. Malakas ang naging mensahe sa pinakahuling laro ni Kai sa Japan B-League matapos siyang magpakawala ng isang dominant stat line na 21 points and 19 rebounds laban sa Yokohama B. Crusaders. Sa naturang laro, kontrolado ng Pinoy big man ang paint mula sa rebounding battle hanggang sa inside scoring, dahilan para muling pag-usapan ang kanyang patuloy na development bilang isang international caliber center. Sa kabuuan ng laro, malinaw kung bakit si Kai ay nananatiling isa sa mga pinaka-intriguing Asian prospects sa global basketball landscape. Sa kanyang 7'3" height, elite reach at natural rim protection, nagawa niyang dominahin ang rebounding department, halos abutin ang 2020 performance na bihirang makita kahit sa professional leagues. Ang kanyang 19 rebounds ay nagsilbing backbone ng kanyang kupunan sa defensive end, habang ang kanyang 21 points ay nagbigay ng steady offensive production sa ilalim ng basket. Hindi lamang simpleng scoring ang ipinakita ni Kai sa laban na yon. Ayon sa game flow, naging aktibo siya sa pick and roll situations, second chance opportunities at offensive rebounds, mga area na mahalaga sa modern basketball system. Sa bawat pagkakataon na nagkaroon ng miss ang kanyang team, kadalasang si Kai ang unang nakakuha ng bola na siyang nagresulta ng extra possessions. Para sa mga basketball analyst, ang ganitong klase ng performance ay mahalaga sa evaluation ng isang big man na may NBA aspirations. Sa modern game, hindi sapat ang height lamang, kailangan din ang mobility, defensive instincts at rebounding discipline. At sa laban na ito, ipinakita ni Kai na kaya niyang i-maximize ang kanyang size advantage habang patuloy na nag-adjust sa physicality ng professional league sa Japan. Mahalaga rin ang timing ng kanyang breakout performance. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-monitor ng mga international scouts sa mga Asian leagues dahil sa lumalaking talento sa rehiyon. Ang Japan B-League ay isa sa mga liga na regular na sinusubaybayan ng mga NBA scouts dahil sa kalidad ng mga imports at development ng local prospects. Para naman sa Philippine basketball community, ang malakas na laro ni Kai ay may direktang implikasyon sa Gilas Pilipinas program. Bilang pangunahing center ng ating national team sa mga darating na international tournaments, inaasahan na si Kai ang magiging defensive anchor at frontline leader para sa Gilas sa mga susunod na taon.
At kapag nasa peak condition si Kai, nagiging mas malakas ang frontline combination ng Gilas kasama ang mga bigs tulad ni AJ Edu at Junmar Fajardo. Ang kombinasyon ng left, rebounding at rim protection mula sa tatlong ito ay inaasang magiging sandata ng Pilipinas laban sa mas malalaking team sa Asia-Oceania region. So ngayon, matapos ang kanyang 21-point, 19-rebound performance, mas lalong lumalakas ang paniniwala ng mga fans at observers na maaring papasok si Kai sa isa pang major leap ng kanyang career trajectory. At kung magpapatuloy ang ganitong klase ng dominant games sa Japan, isang malaking tanong ang muling nabubuo sa international basketball community. Hindi lamang simpleng personal performance ang pinakita ni Kai sa kanyang dominant game na 21 points at 19 rebounds laban sa Yokohama B Crusaders. Para sa Philippine basketball community, ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung ano ang magiging epekto nito sa Gilas sa mga darating na international tournaments. Sa loob ng mga nakaraang taon, malinaw na si Kai ang itinuturing na long-term centerpiece ng frontline ng Gilas dahil sa kanyang elite height, rebounding ability at shot blocking presence. Siya ang inasang magiging pangunahing interior defender ng ating national team sa mga laban kontra sa mga powerhouse ng Asia-Oceania region. Kapag ang isang big man tulad ni Kai ay nasa peak form, nagbabago ang dynamics ng buong team defense. Ang kanyang presence sa ilalim ng basket ay nagiging automatic rim protection na nagbibigay ng kumpiyansa sa perimeter defenders ng Gilas na maging mas agresibo sa kanilang defensive pressure. Well, sa madaling salita, ang isang dominant Kai ay maaring magpabago ng defensive identity ng national team. Malaki rin ang epekto nito sa rebounding battle, isang aspeto na critical sa international competitions. Sa mga nakaraang tournaments, kadalasan nahihirapan ang Gilas kapag nakakaharap ang mas malaking frontline ng ibang bansa. Pero kapag consistent ang production ni Kai sa rebounding, nababawasan ang second chance opportunities ng kalaban at nagkakaroon ng mas maraming possessions sa Pilipinas. At isa pang mahalagang aspeto ng tinatawag ng Gilas effect ay ang synergy ng frontline partners ni Kai. Sa kasalukuyang roster projection ng national team, inaasa makakasama niya sa frontline sina AJ Edu at Junmar Fajardo. Ang kombinasyon ng left, experience at physicality mula sa tatlong big men na ito ay maaaring maging isa sa pinakamalakas na interior rotation sa Asian basketball. At sa ganitong setup, maaaring gumanap si Kai bilang primary rim protector habang si AJ Edu naman ay nagbibigay ng mobility at defensive versatility at si Junmar Fajardo ay nagdadala ng low post scoring at veteran presence. Kapag gumana ng maayos ang kombinasyong ito, nagiging mas balance ang Gilas sa parehong offense at defense. At handa na ba ang Gilas Pilipinas para i-build ang kanilang future system sa paligid ni Kai Sotto? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.